Alright, yan. Pati mo naman ang katabi mo, sabihin mo, good morning kapatid. Amen, makakaupo na po tayong lahat. Good morning, good morning. Good morning po kapatid. Amen, good morning sa bawat isa. Amen, pwede bang tingnan natin yung paligid natin? Yan, tingnan nyo yung paligid. Okay, yan. Ang daming space. Okay? Marami sa atin, actually ito yung totoo, marami sa atin pinipiling umupo sa harapan. Alam nyo kung bakit? Para di natin makita yung mga blankong upuan sa likod. Yan ang totoo. Sino pa po dito sa umagang ito ang nalulungkot kapag konti tayo? Sino yung hindi nalulungkot? And gusto ko lang gusto ko lang i-check, tingin sa akin lahat. Gusto ko lang i-check kasi parang okay na lang sa atin na konti lang tayo dito. Parang masyado na tayo naging komportable na sarili mo na lang yung dinadala mo every Sunday. At para bang kahit ikaw na lang, hirap ka pang dalhin yung sarili mo pag Sunday. Minsan yung mga kapatiran dito, minsan si pastor, hindi pa sure kung pupunta ka pa o hindi. Mga kapatid, lalo na sa mga nakatapos ng foundations class at kung matagal ka na, matagal ka na dito sa church, taon na ang binibilang at at um, naglilingkod ka sa Panginoon, kapatid, lagi natin tandaan, meron tayong mission, meron tayong kailangang gawin. Okay? Meron yung pag-asang nasa atin, hindi pwedeng sa atin lang yan huminto. Magdala ka ng someone here. Magdala ka ng someone, kapitbahay mo, kapatid mo, kaibigan mo, kaklase mo. It's fine kung hindi siya pumupunta. Pero ang tanong, nag-i-invite ka ba? It's fine kung hindi mo pa ini-invite, pero ang tanong, nagiging ilaw ka ba sa bahay nyo? Sa pamilya nyo, sa kapitbahay nyo. Kasi may isang pastor ako nagsabi, narinig, pag-i-invite dapat yung last na ginagawa ng isang Kristiyano. Kasi ang totoo, dapat makita muna sa atin yung pagiging Kristiyano, makita muna sa iyo si Kristo bago maging effective yung invitation mo. Fine kung hindi ka pa nag-i-invite, pero ang tanong, nagiging salt and light ka ba? Sa pamilya, sa barka, sa kaibigan mo, sa circle of friends mo, sa eskwelahan natin. Kasi kung wala ka pang ginagawa, kapatid, bakit? Tanungin mo nga sarili mo, bakit? Anong sagot? May sumagot ba? Amen. Amen. Nakakalungkot. Nalulungkot ako. Sino po nalulungkot? Kasama ko. May kasi, ang totoo, hanggat hindi tayo nalulungkot ng sobra, hanggat hindi tayo na-frustrate ng sobra, hindi tayo magbabago. Naniniwala ba kayo doon? Hanggat hindi ka na-frustrate, teka, tulungan nyo mag-isip na isang example. Hanggat hindi ka na-frustrate sa pimple mo sa mukha, okay? Hanggat okay pa sa'yo na may pimple ka sa mukha, hindi mo tatanggalin yan. Hello? Hanggat okay pa sa'yo na may tartar ka sa ngipin, hindi ka magtututbrush. Yung iba na pag ganun. Kasi yan yung totoo. Kapag hindi ka pa nagiging inconvenient sa bagay na yan, hindi mo babaguhin yan. And I'm here to challenge each and everyone. Bago po ako mag-dive in sa pag-aaralan natin ngayon, I encourage you mga kapatid, have that holy grief. I'm not just talking to everyone, I'm talking even to leaders right now. Are we being examples here? Tayo pa mismo, nagdadala tayo ng mga tao dito. Bagamat ako nalulungkot ako kasi lahat na binisita mo na, kina-catch up mo na, lahat na tinatawagan, sinachat mo na, hindi talaga I know that. Amen. At si Lord na bahala sa kanila. Pero tayo ba? Are we making conscious effort na magdala ng someone here dito sa church? Ayoko na masanay tayo sa ganitong bilang kasi hindi tayo to. Amen? Hindi tayo, para tayong isang malaking bloke na merong statwa dun sa loob, merong masterpiece dun sa loob ng batong bloke na yon, pero hanggat hindi natin tinatanggal yung mga bagay na hindi dapat kasama sa atin, hindi natin makakamit o hindi tayo makakapunta dun sa kung saan tayo dapat dadalhin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. I know I started some with something heavy, pero gusto ko lang i-encourage ang bawat isa. Huwag tayong makontento sa ganito.
Amen? Find someone here. Think of someone na wala rito ngayon and later make a decision, Lord, kukontakin ko siya mamaya. Okay? Or or think of someone na alam mong hindi ka pinapatahimik ng Panginoon about this person at kailangan mo siyang imbitahan. Think of that person. At later, and today, hindi later pala, ngayon, make a decision, a conscious decision na, Lord, i-chat ko siya mamaya. I-invite ko na siya mamaya. Naririnig niyo po ba ako? Para to sa lahat. Amen? Tingin kayo sa akin, para to sa lahat. And I know marami sa atin na kapag nakakarinig tayo ng ganito, we all want to be exempted. Ay, hindi para sa akin yan. Ay, siguro para sa ano yan. Gusto natin laging maging exempted kesa maging example sa maraming tao. Amen? So, yun, gusto ko lang iwanan yan sa bawat isa. Today, make a decision to chat someone na wala rito ngayon. Amen? Okay po ba sa lahat? Okay po ba sa lahat? Parang amen na lang, kinakatamaran pa natin. Okay po ba sa lahat? Alright, kasi kung hindi mo rin naman gagawin yon, ay kapatid, you're free to go. Bukas ang pinto, amen. Kung hindi ka mababago ng church na ito, lipat ka sa ibang church. Tatlo church dito sa building na to, baka doon mabago ka. Kasi kung hindi ka magpapabago dito, we don't need you here. Maybe you're better off with other churches. Naintindihan po ba ako ng lahat? Amen. So yan. So today mga kapatid, itutuloy natin at tatapusin natin ang Matthew chapter 15 sa umagang ito. And I know this is a topic na lahat makaka-relate. Alright? Sino na po dito ang naranasang masin ng kachat? Okay, lahat. Pag di ka siguro na nakaranas masin ng iba. Okay. Alright, pero lahat tayo dito nakaranas masin. Alright? So today we're gonna talk about Matthew chapter 15, yung second part. And first of all, gusto ko palang pasalamatan yung mga leaders na nagsalita dito. Palakpakan naman natin sila mga kapatid. Yan ang ating Kuya Mar, Ate Joyce, ang ating Ate May. Amen. They did a very good job. Amen. Sa lahat ng bagay na diniscuss nila. Ako mismo sobrang na-bless ako at sobrang napalakas ako sa lahat ng mga word na napakinggan ko. Ako mismo gusto ko lumakas mula sa salita ng Panginoon. Sino dito napalakas ng salita ng Panginoon over the last few weeks? Amen. Hallelujah. Amen. So today mga kapatid, we're gonna talk about Matthew 15 verse 21 to 31. The title of my message for today is When God is Silent. Okay. Sino po dito ang nararamdaman niya minsan o madalas na tahimik si Lord? Na parang pag nagpe-pray ka, Lord, parang ang tahimik mo, Lord. Ayan, yung nagjo-joke ka na, di ba, nagpapatawa ka na, ang dami mo naisip na topic, pero yung kausap mo minsan, wala siyang masabi. Naranasan po ba natin yon? And most of the time sa ating buhay Kristiyano, mararamdaman natin na si Lord tahimik. At dito sa babasahin nating kwento, mga kapatid, hindi iba. Kasi nung siya yung nag-make ng request, nung may pinakiusap siya sa Panginoon, ang Diyos walang sinabi. Grabe to. Okay, basahin natin. Babasahin ko muna lahat at sundan niyo po ako sa pagbabasa. And then we're gonna pray after I read this one. So, Matthew 15 verse 21 hanggang 31, 11 verses lang po ito. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa isang lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang Kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu. Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya, paalisin niyo na po ang babaeng yan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Verse 24, sinabi ni Jesus sa babaeng, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang ligaw. Remember na ang babaeng ito ay Kananeya. Kananita? Okay, hindi. Kananeya, okay. Taga-Kanaan siya. Okay, ibig sabihin hindi po siya Hudyo, kundi isa siyang Hintil. Okay, tapos sabi ni Jesus, sabi niya, sinugo ako para sa mga Israelita.
So parang anak, hindi ako sinugo sa'yo. Ganyan. So, parisalita na parang tupang ligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya. At sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Grabe si Lord. Parang hindi maganda tong magiging topic namin ngayon. Pero let's brace ourselves. Verse 27, sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit ang mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling iyon, gumaling ang anak ng babae. Mula roon pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at pagkatapos umakyat sa bundok at naupo roon. Maraming tao ang pumunta sa kanya na may dalang mga pilay, bulag, komang, pipi at marami pang may mga sakit. Inilapit sila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Namangha ng gusto ang mga tao at nang makita nilang nakakapagsalita na mga pipi, gumagaling na ang mga komang, naglalakad na ang mga pilay at nakakita na mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Palapakan naman natin ang salita ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayong lahat ay yumuko para manalangin. Ama, dalangin ko, O Diyos, na sa umagang ito, lahat ng tanong ng iyong mga anak ay masagot sa pangalan ng Panginoong Hesus. Holy Spirit, I know maraming tanong ang iyong mga anak. At sa mga sandaling ito, Ama, dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang mag-reveal ng iyong mga salita, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Lord, ikaw ang mangusap, Panginoon, sa sitwasyon namin. Kilala mo kami, O Diyos, at alam mo ang lahat ng nangyayari sa amin. Kaya, Ama, sa umagang ito, mangusap ka. At ikaw, O Diyos, ang makita, Panginoon, sa harapan at hindi ako. Salamat, Panginoon, dahil alam kong may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko lamang, O Diyos, na ihanda mo aming puso, Panginoon, sa lahat ng sasabihin mo. Pinupuri ka namin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak muli sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa umagang ito, meron po tayong sasaguting tatlong mahalagang tanong doon sa binasa natin, okay? Ang unang tanong po, why was Jesus silent on this woman? Bakit nung nag-request itong babaeng ito, bakit si Lord wala siyang sinabi? Bakit nung nagpe-pray, nagmakaawa siya? Nakita niyo po kung paano nagmakaawa yung babae? Talagang grabe, anak ni David, Lord, maawa po kayo sa amin. Pero sa kabila noong pagmamakaawa niya, God was silent on her. Ano pa? Why did Jesus say that He was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel? Bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinabi dun sa babae na, wait lang, hintil ka. Sinugo lang ako para sa mga Israelita dun sa bayan ng Panginoon. Okay? So sasagutin natin yan today. Pangatlo, why did Jesus refer to the Gentiles as dogs? Okay? Bakit tinawag ni Jesus na dogs, na aso, yung mga hintil? Okay? Sino po dito excited na masagot yung mga tanong na yan? Okay, kasi parang kahit ako gusto kong masagot yung mga tanong na yan. Okay? So, daanan ulit natin mga kapatid. Verse 21, sabi dito, Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon. Kapatid, ang Tyre at Sidon, remember na dun sa kwento ni Ate May last week, hindi ba may pinakita siyang mapa? Doon po mga kapatid, galing siya ng Galilee, pumunta siya sa isang lugar na tinatawag na Tyre at Sidon. Lord, ano yun? Sino yung mga taong nandun? Nandun sa second verse. A Gentile woman who lived there came to him. Ibig sabihin mga kapatid, yung lugar na yun, deliberately pinuntahan ni Jesus at yung lugar na yun ay bayan ng mga taong hindi Hudyo. Alright? Sinadya ni Lord na pumunta. Sabi niya kasi kanina, pinadala siya para sa mga Israelita. But look at what Jesus did. Deliberately sinadya niya na pumunta sa isang lugar na puro mga hintil. At nakita niya doon na isang babae, sabi niya sa pleading, have mercy on me, O Lord, Son of David. For my daughter is possessed by a demon that torments her.
severely. Meron ang anak niya daw ay inaanihan, sinasaniban ng demonyo at pinapahirapan siya ng malala. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, madalang na lang ang sinasaniban ng demonyo. Pero marami sa atin ang iniimpluwensyahan ng demonyo. Amen. Malamang hindi ka nangingisay. Amen. At hindi ka lumilipad dyan o kaya gumagapang ka sa pader. Katulad ng mga napapanood natin sa mga horror movie. By the way, wag po kayo manonood ng horror movie. May spirit o something dyan. Okay? Ako po, hindi lang po dahil sa matatakutin po ako, pero hindi ako nanonood. Mga kapatid, naalala ko lang nung nag-screening po ang, ano yun, yung may madre, tapos, ano yun? Danano, nung nag-screening daw yun, alam niyo po ba na nagpadala pa yung mga Katoliko ng mga pare sa labas ng sinihan? Kasi alam nila na merong spiritong something doon sa mga pinapanood na yun, mga kapatid. And one day, out of my curiosity, ako po ay nanood ng horror movie. Grabe. Grabe talaga. Ayoko na. Amen. Basta wag kayong manood na lang, please. Okay? Anyway, so wala masyadong sinasaniban ngayon, mga kapatid, kasi ang kaaway, modern na. Hindi na siya nangingisay-ngisay kasi dati mawiwin niya yung mga tao doon. Ngayon, ini-impluwensya na lang niya lahat. Mga kapatid. And I'm gonna tell you, walang ibang gusto ang kaaway para sa'yo, kundi pahirapan ka at sirain. Oh, okay, muntik na maging seamless, Mar. Alright, sige. Hanggang sa hindi pala naon. Okay, tawag dito. Yan, so, walang ibang desire ang kaaway sa buhay natin, kundi pahirapan, tingin kayo sa akin lahat, pahirapan at sirain ka. Hello? Kaya sabi dito, habang sinusunod mo ang gusto ng laman, nasa ilalim ka ng impluwensya ng kaaway. Hanggang sinusunod mo daw yung gusto ng laman mo. Okay, sabihin natin gusto ng laman. Yan na yung bagong modus operandi ngayon ng kaaway. Hindi na pagsasanib, hindi na kundi kapag sinusunod mo na ang gawa ng laman, yan po ay gawa na ng kaaway. Sabi sa Galatians 5 verse 17 to 21, sapagkat ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. Ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magagawa ang gusto nyong gawin. Ngunit kung nagpasakop kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman, sabihin nga natin ninanasa ng laman, ay makikilala sa gawa nila. So ano yung mga ninanasa ng laman? Ito po, sexual na immoralidad. Yung may asawa ka na, tas may kabit ka pang iba. Yung may boyfriend ka na, wag po kayo magtinginan, please. Wag po tayo, okay? Diretso lang po ang tingin. Okay? Baka may biglang ma-reveal po dito, biglang may mag-away po. Okay, sige. So, diretso lang po. Okay, alright. So, yung may boyfriend ka na, tapos may iba ka pa. Amen. At yung may nangyayari na sa inyo, hindi pa kayo kasal. Yan po ay sexual immorality. Kung sa dati pa, mga kapatid, parang ikaw yung sinasaniban. Hello? At sabi po dito, mga kapatid, kalaswaan, panunood ng porn, panunood sa mga ganyan. At sabi dito, kung sa lalaki kalaswaan, ito namang kahalayan. Mga babae na kapag nagsusuot ng ganyan, anong pakialam yung pastor, gusto kong ganito manamit. Okay lang yan kung nasa bahay ka lang. Kaso lumalabas ka, nakikita ka ng ibang tao, sila tuloy nagkakasala. Ay problema na nila yun, kapatid, yan ang problema mo. Masyado kang makasarili at ikaw lang yung iniisip mo. Amen? At sabi dito, mga kapatid, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga santo, pagsamba sa mga anito, kapag may santo ninyo ka sa loob ng bahay mo, Diyos-Diyosan yan. I'm telling you straightforward. Kapag meron kang kwintas na mga anting-anting at doon ka nagtitiwala na yun yung magliligtas sa'yo kesa sa Panginoong Diyos, na siya mag-iingat sa'yo, mga kapatid. Pag may mga tinatago kang mga barya na iba-iba ang mukha,
Amen. Yan ay mga anting-anting, Diyos-Diyosan. Pag may mga linalagay ka mga dahon, tinatapal mo sa mga ano mo, tapos hindi mo may mga dasal-dasal, albularyo. Pagpapagamot sa albularyo, kapatid, yan ay gawa ng kaaway. Sabi pa dito, pangkukulam. Amen? Nawawala sa atin dito niyan. Pero mga kapatid, merong mga taong ganyan. Amen? At magkukulam ngayon mga kapatid, hindi na sila nakadress ng mga itim. Hindi na sila nakaano na, amen? Mga magkukulam ngayon, mga magaganda, sexy, may mga may tattoo, pero nagpapagamit sila sa kaaway. Amen? Sabi dito, ito pa. So kung yung mga yon mga kapatid, grabe naman yun, hindi ako magiging ganon. Ito mga kapatid, ang nasa ng laman. Pagkapuot, galit, yung hindi pagpapatawad mga kapatid, yan ay singlala ng pangkukulam, yan ay singlala ng pagsamba sa Diyos kapag meron kang galit na hindi mo pinapatawad, hinihingi ng tawad sa Panginoon. Ano pa? Pag-aaway-away. Mga magkakapatid, magtitito, magpipinsan, amen, mga magkakapatid, nanay sa mga magulang sa anak, anak sa magulang, pag-aaway-away, yan ay nasa ng laman. Pagkasakim, pagkagalit, pagwawatak-watak, paghahati-hati. Lord, sino-sino pang hindi nagkakaroon ng ganito? Amen? Pagkainggit, paglalasing, kung di ka naglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at kung wala ka pa sa mga yon, doon ka sa at iba pang kasamaan. Amen. Amen. Naintindihan niyo po bang lahat? Amen. But this is what I want to, ito yung gusto. Natawa si nanay. Ito yung gusto kong maunawaan. Tingin sa akin lahat mga kapatid. Walang plano ang kaaway na mabuti para sa'yo. Gusto kanyang sirain ng paunti-unti. Gusto kanyang sirain mga kapatid. At malamang sa una, it may look good at first. Masarap sa umpisa. Maganda sa umpisa. Bakit? Meron pa bakit kung kailan kami nagkakasala, saka kami pinagpapala? Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto ng kaaway na nandun ka. Amen? Pero mga kapatid, I just wanna let you know, walang mabuting gusto ang kaaway sa atin. But let's go back to the sin. So, meron isang babae na sinabi niya, Lord, ang anak ko sinasaniban ng masamang spirito, tulungan mo kami. And it's just like a prayer. Sa kanya, si Lord lang nandyan sa harapan niya. Pero pag tayo nagpe-pray, ganun din eh. Lord, tuition fee ko, Lord. Lord, may bayaran kami. Lord, nagka-problema kami, Panginoon, sa pera. Lord, nag-aaway na naman sila mama at papa. It's just the same thing. Pero sa kanya mga kapatid, nandun sa harapan niya ang Panginoon. At pag pinagpatuloy natin ang pagbabasa, sabi niya, have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely. Verse 23, but Jesus gave her no reply, not even a word. Naalala ko po mga kapatid, ginagawa natin ito kapag may namamalimos. Amen, na parang tingin ka lang ng diretso, amen, parang walang nangyayari. Now, this is the first question. Why was Jesus silent with this woman? At same sa atin mga kapatid, bakit madalas pag tayo'y nananalangin, tila ba parang walang sagot ang Panginoon? Bakit madalas kapag tayo ay umiiyak, yung alam nyo yun, yung parang bukas na yung due date, tas ngayon ka lang nagpe-pray. Tapos walang sagot ang Panginoon. At madalas nararanasan natin ito mga kapatid. Bakit kapag nagpe-pray tayo, si Jesus silent? Let me give you the straight answer mga kapatid, na ang Diyos ay tahimik, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi tahimik siya dahil gustong-gusto niyang tulungan yung babae, pero wala pa sa timing yung hinihiling niya. Let me, para mas maintindihan natin mga kapatid, gusto niyo po ng illustration? Minsan kapag ako po ay nagdadrive, ayan si Joyce natuto na po siya mag-drive nung birthday niya, meron na siyang lisensya. Amen, hallelujah. Amen. No, ako po ay nagdadrive mga kapatid, gustong-gusto ko lagi, lalo na nung nag-grab po ako, ang cellphone ko laging nandyan sa harap.
Manibela, tapos, kasi pag nakakatanggap ako ng booking, gusto ko nakikita ko agad kahit nagmamaneho ako. And also, dahil nga ganun na nangyayari, maraming nagchat-chat sa akin na nagtatanong sa akin, asan ka na? O kaya, halimbawa, kapag yung asawa ko sinasabihin ako, baby, mag-ingat ka, I love you. Oh Lord, gusto ko mag-reply. Kaso hindi ko kayang mag-reply kasi on the way na ako papunta sa kanya. Hindi ko lang masabi na papunta na ako, malapit na ako dyan. Papunta na ako. I saw the request. Nakita ko yung request, pero hindi ko ma-replyan. Kasi mas gusto kong replyan siya sa pamamagitan ng presensya ko kaysa replyan siya sa pamamagitan lang ng salita. At mga kapatid, sa umagang ito, I wanna let you know na anumang mga prayer nyo na sa tingin nyo silent ang Panginoon, I wanna let you know that God is not ignoring you because He's on the way. Help is on the way. Hindi ka inignore ng Panginoon. Hindi ka nireject ng Panginoon. It's just much better na yung presensya niya, yung makausap mo, yung maramdaman mo, kaysa yung sagot dun sa panalangin mo. At Lord, bakit hindi pa makapangyarihan ng Panginoon? God knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. At maybe may pinapanalangin ka na hindi pa para sa iyo ngayon. At hindi ka pa handa ngayon. But mga kapatid, I just wanna let you know that God is not rejecting you. That's why He's silent. God is rejecting you because He is on the way. Help is on the way, mga kapatid. Ang Diyos nagmamadali siya. Katulad ko mga kapatid, kapag yung asawa ko hinahanap na ako, nagmamadali na ako. Amen? At ang sinasabi ko lang sa sarili ko, sana maintindihan niya na hindi ako nakakapag-reply kasi nagdadrive ako. And it's the same thing, mga kapatid, na sana maintindihan nating lahat na ang silence ng Panginoon ay hindi rejection. But it's God's way of giving us something better. God's way of giving us something better. Amen? God's silence, ito yung totoo mga kapatid, God's silence exposes something. Kapag ang Diyos nagiging tahimik, merong lumalabas, alam niyo po expose? Parang meron tayong nakikita o merong na-expose kasi ang Diyos naging tahimik. Una mga kapatid, kapag ang Diyos tahimik, na-expose ang totoong kalagayan ng puso natin. Tingnan nyo ito mga kapatid, verse 23. Noong ang Diyos hindi sumagot, okay? Hindi naman kasi sinabi doon na inignore ni Jesus yung babae. Hindi lang sumagot ang Panginoon. Pero right after that, verse 23, but Jesus gave her no reply, not even a word. Listen to this. Then His disciples urged Him to send her away. Tell her to go away, they said. She's bothering us with all her begging. God did not reject her. Pero alam nyo ba na yung silence ng Panginoon na-expose yung totoong puso ng mga disipulo? Nakita nyo po yun? Amen. In-expose ng silence ni Jesus yung totoong posture ng puso ng mga disipulo. Hindi si Jesus ang may ayaw doon sa babae. Sila yung totoong annoyed sa pagmamakaawa ng babae. Madalas ito mga kapatid, madalas kung sino pa yung malalapit sa Diyos, yun pa yung mga ayaw sa tao. I'll let that sink in. Minsan kung sino pa yung mga malalapit sa Diyos, sila pa yung ayaw sa tao. Madalas kung sino pa yung mga exposed sa salita ng Diyos, sila pa yung hindi makakatch ng puso ng Panginoon. At kasama niyo po ako mga kapatid na umaaray sa bagay na yan. Kasi ang totoo, tingin sa akin lahat, kaya tayo konti rito, kasi ayaw natin ng maraming tao. Kasi ayaw natin na nagsusundo. Ayaw natin na nakikisama sa ibang mga tao. Ang hirap. Ayaw natin na
may iniintindi pang iba. Yung sarili ko nga, di ko nga madali, iintindihin ko pa yung iba. Pero mga kapatid, God's silence actually exposes the heart of these disciples. Sila mismo mga kapatid, ayaw nila dun sa babae. And if that's you mga kapatid, na nako-convict ka, sabihin mo nga sa katabi mo, blessed ka. Pinagpala ka kung nako-convict ka nito mga kapatid. Kung tumama, amen, sabay-sabay nga tayo, ouch. Amen. Kung tayo yun mga kapatid, alam mo blessed ka kasi maraming tao pag kinokorek, lalong nagiging defensive. Maraming tao kapag kinokorek, lalong ang daming naiisip na dahilan. But if our heart is exposed, that is the best time na pwede tayong baguhin ni Lord. These same disciples na nireject yung babaeng yon, later, many years after, sila yung mga taong namatay para ipangaral ang salita ng Diyos. Sila yung mga taong binalatan ng buhay. Hinati, linagari sa gitna, mula rito hanggang taas. Sila yung mga taong dahil sa pagpipreach, dahil sa pagmamahal nila sa tao, tinali dito, kinabit sa isang kabayo, tinali dito, kinabit sa isang kabayo, tapos pinatakbo yung dalawang kabayo sa magkabilang direksyon hanggang sa mahati siya. These same disciples changed and transformed their heart. Malamang mga kapatid, ikaw tong disciple na to ngayon. Pero it's a good news na ma-expose yung puso mo ngayon because it means na ngayon, right now, pwede tayong baguhin ng Panginoon. And though this is your start, though this is your condition right now, pwedeng hindi ito yung maging ending ng paglilingkod mo sa Panginoon. At pwede nga tayong baguhin. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. Now, pangalawang tanong mga kapatid, why did Jesus say that He was only sent to help God's lost sheep, the people of Israel? Amen? Actually, mga kapatid, maraming beses niya itong sinabi sa Biblia at maraming beses din itong sinabi ng mga apostol sa Biblia. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 5 to 6, when Jesus commissioned the 12, no, pinadala niya yung 12, ito yung sabi niya, do not go among the Gentiles or enter any towns of the Samaritans. Sabi sa John 1 verse 11, He came to watch His own, but His own did not receive Him. Sabi sa Acts chapter 3 verse 25 to 26, Peter was teaching to Jews, God raised up His servants and sent him first and to you to bless you. Dito mga kapatid, na tinuturo ng Biblia na ang kaligtasan o na ang magandang balita ay sa kanila muna. Sabihin nga natin muna. Sa kanila muna, bago sa iba. Hindi sinabi ni Lord na sa kanila lang at hindi sa iba. Ibig sabihin po mga kapatid, there is a priority. But it's not exclusivity, na hindi lang exclusive sa mga Israelita yung kaligtasan, kundi sila yung una. Okay? Sabi sa Acts 13 verse 46, Paul and Barnabas to Jewish opponents, sabi nila, it was necessary that the word of God be spoken to you, dun sa mga Hudyo, to you first. Mga kapatid, God is teaching here about priority. Everybody say priority. Na sila muna, pero hindi sinabing sila lang. Alright? At kasi mga kapatid, even when Jesus was alive, hindi mga Hudyo lang yung pinagaling niya. Remember na sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13, pinagaling yung servant ng Roman centurion, isang hintil. At nung John 4, isang Samaritan woman naman ang nakita niya sa balon. Amen? Amen po ba? Amen. It's actually teaching us na hindi lang sa mga Hudyo ang himala, kundi it's important na maintindihan natin na sila muna. Sabihin nga natin muna. Now, ito yung second question. Why does God prioritize Israel? Lord, bakit sila muna? Amen? At mga kapatid, yung sagot po dito, napaka-importante.
na sila muna yung inuuna, no, na sila muna yung pinapakita kitaan ng Panginoon. Napaka-importante yung maunawaan natin yon kasi ma-apply yun sa'yo. Handa na po ba tayo? Amen. God prioritized Israel because God is showing His faithfulness to His covenant. Everybody say covenant. Last week po mga kapatid, nagkaroon ng commitment and covenant ang mga estudyante at graduate ng ating foundations class. Palapakan naman natin ang Panginoon. Isa sa mga estudyante po, doon di ko na maalala kung sino siya nagsabi, Pastor, ano po yung covenant? Ang covenant mga kapatid, ay si Mariel pala yun, bigla siya nag-react. Okay. Ano po yung covenant, Pastor? Ang covenant mga kapatid ay isang salita na hindi lang si Mariel ang hindi nakakaalam. Actually, si Mariel lang nagtanong, pero lahat tayo hindi alam ang covenant. Ang ibig sabihin ng covenant mga kapatid ay pangako, tipan, sumpa. So, hindi sumpa na curse, kundi sumpa na sumpaan. Yan, sumpaan. Amen. Na kaya inuuna ng Diyos ang Israel kasi ang Diyos ay tapat sa kanyang sinumpaan. At gugustuhin mong maging tapat ang Diyos sa kanyang sinumpaan. Kasi meron din siyang pangako sa iyo. At dahil inuuna niya ang mga Israel, ibig sabihin tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At dahil may pangako ka ding hinahawakan sa Panginoon, rest assured na magiging tapat ang Diyos sa buhay mo. Lord, thank you. Sigunahin mo sila. Kasi that just proves na ikaw ay tapat sa iyong sinumpaan. Sinabi niya mga kapatid kay Abraham, pagpapalain ko ang mga anak mo. Sabi niya dito, dahil dito nagpakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang sinumpaan kay Abraham. At ang buong Biblia mga kapatid ay tungkol sa pagtupad ng Diyos sa pangako niya sa buong Israel bago ito ma-extend sa ibang lahi. Kaya kung lalagpasan ni Jesus yung mga Hudyo, ito yung totoo. Pag nilampasan ni Jesus yung mga Hudyo, ibig sabihin lang yun, hindi sa tapat sa pangako niya. Hello? Hindi sa tapat sa pangako niya kung lalagpasan niya yung mga Hudyo. Kaya kahit ma-offend ka pa, kahit ma-offend pa yung babae, sabi niya, hindi ko unahin ko ang mga Israelita kasi tapat siya sa pangako niya. Amen? At pangalawa mga kapatid, dahil ang role ng Israel ay hindi ang maging hangganan, kundi sila yung maging daluyan. Sa kanila unang tinuro o sa kanila unang nagpakita si Jesus kasi sila mga kapatid, yung nakakaalam na ng Torah, sila na yung nakakaalam ng mga commandments at sila dapat yung maging daluyan ng pagpapala mula sa kanila papunta sa ibang bayan. Kaya ang pangako ng Panginoon sa Genesis chapter 12 verse 3, sabi niya, all peoples on earth will be blessed through you. Yun ang pangako ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga Hudyo, ibig sabihin dadaan sa kanila para pagpalain din naman ng ibang tao. At alam niyo po mga kapatid, Jesus has only 3 years of ministry dito sa lupa. Kaya ang una niyang prioritize ay yung mga taong magtuturo sa ibang tao na mga bagay na tinuro niya. That is the reason why God has to prioritize the Israelites first. Amen? Naintindihan po ba natin? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako? Now, balik tayo dun sa mga bagay na ine-expose ng Panginoon sa silence niya. So what else was exposed nung naging tahimik si Jesus? Silence exposed the woman's faith. Dahil naging tahimik ang Panginoon, lalong na-expose, lalong nalantad yung pananampalataya ng babae. Listen to her response, sabi dito. Then Jesus said to the woman, I was only sent to help God's lost sheep, the people of Israel. Pero ito yung naging response niya. But she came and worshiped Him. Grabe. Ang Diyos naging tahimik. Pero siya, hindi siya tumigil sa pananalangin at nagpuri siya sa Panginoon. Marami sa atin mga kapatid, kapag hindi sinagot yung panalangin natin, hindi na magsisimba. Pag hindi sinagot yung panalangin mo, hindi na magpe-pray, hindi na magbabasa ng Biblia, Lord, last mo na yan. Tinakot mo pa si Lord.
Pero ito mga kapatid, it only exposed. Grabe. There are so many times na nag-fail pala tayo sa test na to. Sino po bumagsak sa test na to? Ako lang po mga kapatid, alam to ng mga leaders, isang beses nagpe-pray ako, Lord, bigyan mo kami pang renta. Lord, ang renta namin ay, naalala niyo yung leaders, na ang pang renta na namin ay parating na. Tapos hindi nag-provide si Lord, walang dumating na pang renta. Nagmukmuk ako, ganoon ako. Tapos yung mga leaders, kuya, pastor, ano pong gagawin natin? Tapos sila na lang nag-Bible study doon kasi ako nagmumukmuk ako doon sa gilid. Pero nothing happened. Pero ito pa rin tayo. Hindi pinabayaan ng Panginoon. Amen? Palapakan naman natin ng Panginoon. Why? Because God's silence only exposes yung faith natin. At sabi dito, Jesus doesn't play hard to get. Yan ang totoo. Lalo lang pinapakita nung sinabi ni Jesus na I was only sent to the Israelites, yung tunay na laman ng puso niya. Hindi siya umalis. Hindi siya na-offend. Hindi siya nagtampo. Lalo na dun sa sunod na sinabi ni Jesus. Ito na yung last question. Why did Jesus refer to the Gentiles as dogs? Okay, pakinig. Alright. Jesus doesn't use the common Greek word for dogs, which is kyon. Ang ibig sabihin ng kyon, mga kapatid, yan po yung mga asong gala. Ginagalis sa labas, yan yung mga asong walang amo. Ang tawag doon sa kanila ay kyon. Sabihin nga natin kyon. Alright. At sabi dito, which was genuine slur in that culture, used for scavenging street dogs. And applied, at yung term na yun, yung kyon, maraming mga Hudyo, parang ano sa kanila yun, yung parang negro, ganyan. Yung word na negro, in-apply natin yun parang panghamak sa mga taong maiitim. Diba? Negro, ganyan. Yun yung kyon, parang ganun yung kyon, parang pang-asar sa kanila. Yun naman ay pang-asar sa mga hindi Hudyo. Kyon. Sabi dito, ritually unclean outsiders. Pero yung sinabi ni Jesus na dogs doon, kasi sabi niya, Jesus responded, isn't it right to take the food of the children and throw it to the dogs? Yung dogs na yun, mga kapatid, he uses the word kinaryon. Sabihin nga natin kinaryon. Na ibig sabihin, little dogs. O sa ibang translation, mga kapatid, ito po ay maliliit na alagang aso. Nakalimutan ko lang maglagay ng picture kasi medyo na ako kanina. Na ang ginamit dito, mga kapatid, na salita ng Panginoon ay hindi yung asong kalye, kundi maliliit na aso na sobrang cute na nasa bahay. Amen. So yun yung maliit na alagang aso. Okay? Now, balikan natin yung verse 26. Sabi doon, Jesus responded, isn't it right to take food from the children and throw it to the dogs? Sa unang tingin kasi, medyo offensive to. Pero pag ginamit natin yung tamang salita na ginamit ni Jesus doon, ganito po yung pagkakasabi niya. At sinabi ni Jesus, tama bang kunin mo yung kinakain ng mga anak mo para ibigay sa alaga niyong maliit na aso? Naintindihan niyo po yun? Na kung halimbawa kayo po ay pamilya na may maliit na alagang aso, kukunin niyo ba, lahat ng yan pinapakain niyo po. Sino po dito hindi pinapakain yung alagang aso? Minsan nga mas mahal pa yung pagkain ng alagang aso, amen ba? Amen. Di ba? Si Mama Marilyn. Minsan mas masarap pa yung pagkain ni Stark. Amen, di ba? Tsaka sino yung maingay? Si Cookie. Amen. Minsan mas masarap. Pero you will make sure na lahat makakain. Pero may priority. Hindi mo kukunin yung kapagkain ng anak para ibigay dun sa aso. Sila muna kakain, pero hindi mo kakalimutan yung alagang aso. At mga kapatid, naintindihan nyo nung babae, kaya yung reply niya, then she replied, that's true, Lord. But even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table. Tama yun, Panginoon. Sige, pakainin mo sila. Pero Lord, alam kong meron akong portion. Alam kong hindi mo ko pababayaan. I know I have a portion on your table because I am also yours.
Palapakan naman natin ang Panginoon. Hindi siya umalis, hindi siya na-offend at hindi siya nagtampo. Dito na po ako magtatapos. Why? Because, next slide please, alam niya na despite God's silence, the woman believes that she will get the miracle she needs. Alam niya na merong portion para sa kanya. Alam niya na merong blessing para sa kanya. Alam niya, kilala niya ang Panginoon. Nakita ko na to dati. Alam kong maghihimala ang Panginoon. And although God is silent right now, I know that God will come through. I know that God will be faithful to His promises. Alam kong magiging tapat ang Panginoon. Lord, I may not hear you right now, but I know that you will do what you said you will do. Lord, hindi man kita marinig ngayon, pero alam kong tutuparin mo ang lahat ng pinangako mo. Kaya mga kapatid, my challenge for today, una, ask the Lord to change our heart. We just got exposed. At alam ng Diyos yung kalagayan ng puso natin. Ask God to change our heart. Lord, baguhin mo yung puso ko. Lord, para akong disipulo, Lord, I was driving people away. But Lord, change my heart. And lastly, mga kapatid, the trust in the Lord. Manampalataya tayo, magtiwala tayo sa Panginoon that God is on the way. God is not just silent, but He is on the way. Tayong lahat ay tumayo. Sino po dito ang napalakas na mensahe ng Panginoon? Alam ko mga kapatid, marami sa atin